Lupaypay ang balikat ni Liza na bumaling sa kanyang pagkain. By the way, love, na-recover ng otoridad ang gamit mo including your phone. Napakurap si Liza. Muli siyang napatingin sa lalaki. Really, pwede ko bang makuha yon? Nangunot naman ang noo ng lalaki. Why? May mga important contacts kasi ako doon. At kung sakali mo makaligtas sa Shera, baka maisipan niyang kontakin ako? Napatango naman ang lalaki. Alright, love. Ibinigay mo nga sa kanya ni Elias ang kanyang cellphone na matapos silang kumain. Matapos siya nitong dalhin sa kama, nagpaalam itong uuwiin muna at iiwan siya saglit. Agad naman niyang sinamantala ang pagkakataon. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone upang kamustahin ang kanyang ama at mga anak. Di naman siya nabigo dahil matapos ng ang dalawang ring, sinagot ng kanyang ama ang tawag. Hello, Dad. Liza, iha. Naulinigan niya ang ligaya sa tinig ng kanyang ama. Ilang araw ka naming di makontak, iha. Ayos ka lang ba? Tila hinaplos ang kanyang puso. Ramdam niyang pag-aalala mula sa tinig ng kanyang ama. Ayos lang po ako, Dad. Araw-araw ako natatakot para sa iyo, iha. I've been thinking things this past few days, and I think I have already decided. Di na iwasan ni Liza ang mapakunot noo. Tungkol saan po? Naisip kong mas maigi kung bumalik na kami ng Pilipinas. Napakurap si Liza. Tama bang narinig niya? Babalik po kayo ng Pilipinas? Ngunit tila tumigil ang ikot ng kanyang mundo na may magsalita sa kanyang likuran. Whom are you talking with? Kumabog ang kanyang dibdib. Otomatiko rin siyang napalingon sa pinagmulan ng tinig. Bumungad sa kanya si Elias kunot ang noo. Lalong kumabog ang kanyang dibdib sa sunod nitong tanong. Sinong babalik ng Pilipinas, Isabel? Mabilis tinapos ng Liza ang tawag kahit kasalukuy nagsasalita ang kanyang ama sa kabilang linya. Malakas ang kabog ng dibdib niyang hinarap si Elias. Sinong babalik ng Pilipinas, love? Muling tanong ni Elias. Bahagyang nangunot ang noo nito ngunit mahinahon ang tinig ng lalaki. Gumuhit ang pilit ng ngiti sa labi ni Liza upang itago ang kanyang pagkabigla. Wala. It's just an old friend. May I know who? Umawang ang kanyang labi upang magsalita, ngunit natigil siya na muling tumunog ang kanyang cellphone. Lalo lumakas ang kabog ng kanyang dibdib nang iangat niya ang cellphone hawak niya. It's Crystal. Turan ni Elias na nagawang sumilip sa hawak niyang cellphone. Kahit papaano na kahinga siya na maluwag na hindi ang ama niya ang tumatawag. Bago pa makakilos ang kamay niya para sagutin ang tawag, hinawakan na ni Elias ang kanyang kamay. Don't accept the call, love. Tila nagsusumamo ang tinig nito. Naging dahilan yon para mapabaling siya ng tingin sa lalaki. Di rin niya maiwasan na mapakunot noo. Please, wag ka nang bumalik sa modeling. Mababaliw ako, Isabel. Pero may existing contract pa ako. I don't care. I'm willing to compensate kahit magkano pa yan. Bago pa siya makaimik, muling nagsalita ang lalaki. Sana pagbigyan mo ako, love. Kitang-kita ang pagsusumamo sa mga mata ni Elias. Napabuntong hininga si Liza. Sige, pagbibigyan kita. Pagod na rin naman siya sa mundo ng modeling. Kung meron mang dahilan noon kung bakit niya pinasok ang mundo ng pagmamodelo, walang iba kundi makuha ang atensyon ni Gian Alvaro. Pero tila nabaliwala yun dahil sa restaurant naman sila nagtagpo. Thank you so much, love. Kirintilan siya ni Elias ng halik sa pisngi kaya naman di na iwasan ni Liza ang pamulahan ng pisngi. I talked to our family lawyer and let him settle everything. Niyapos nito ng yakap. Thank you, love. You did not know how much you made me happy right now. Di naman napigilan ni Liza ang mapangiti. Di niya mawaring ulit may bahagi ng puso niyang natutuwa sa ideyang napasaya niya ang lalaki. Ang sumunod na 2 araw napaka-ordinaryo. Wala na yata silang ginawa ni Elias kundi tumambay sa kwarto, magyakapan. Halos magsawa na rin ang mata niya sa movie marathon. Di naman niya magawang tawagan ng kanyang mga anak dahil nakabantay naman sa kanya si Elias. Sa lumipas na araw, hindi rin umusad ang paghahanap kay Shera. Pakiramdam niya tuloy para bang kay bagal ang takbo ng oras. Saan mo ba ako dadalhin? Pangulit ni Liza kay Elias. Nakaparing ang kanyang mga mata at todo alala ito sa kanya sa paglalakad. We're already here. Marahang inilis ni Elias ang piring niyang panyo. Hey, what's this? Tila hinaplos ang kanyang puso. Sa harap niya naroon ang isang kwadradong mesa. May sapin yung kulay gintong tela. Nakakalat doon ng mga talulot ng pulang rosas. Sa gitnang bahagi mayroong hugis pusong palamuti at 3 piraso ng ilaw. Maging mga halaman sa paligid mayroong hugis puso ng ilaw. Nasa ilalim sila ng puno. Sa mga sanga ng puno nakalambitin ng mga ilaw na palamuti.
I just wanna date you tonight. Pero pasensya ka na kung dito lang sa garden. It was just a sudden plan. Pero hayaan mo sa sunod babawi ako. Hinawakan ni Glyza ang kamay niya dahilan upang mapatigil siya sa pagsasalita. Hindi mo kailangan humingi ng pasensya. Nagustuhan ko naman ito. At gustong gusto niya yon. Hindi niya mawari ngunit sobrang saya niya na ihanda nitong sorpresa. Really? Oo naman. Ang ganda ka na setup eh. Very romantic. I'm glad you like it. Actually, kami lang ni Justin ang nag-ayos dito. You should thank Justin for doing his job well done. Nakangiti nitong turan. Yeah, I should do that. Pinaghila siya ni Elias ng upuang kulay ginto. Di naman nawala ang kanyang ngiti kahit nang dumating na ang kanilang pagkain. Naging masaya ang kanilang hapunan. Kung ano-anong napag-usapan tungkol sa mga napanood na pelikula sa nakarang araw. Na matapos silang kumain, tumayo si Elias at nilahad ang kanyang kamay. Can I dance you, lovely lady? Wala namang music? Nakangiting wika ni Glyza. Pumitik naman si Elias. Matapos ang ilang sandali, pumailan lang isang awitin. Aba, marunong ka palang mag-magic eh. Biro niya rito. I can do everything for you, love. Marahang kinuha ni Elias ang kanyang kamay at nilagay yon sa kanyang batok. Tila naman kumabog ang puso ni Glyza na maramdaman niya ang kamay ni Elias sa kanyang bewang. It's just a usual kind of date pero hindi niya masukat ang ligayang kanyang nadarama habang marahan nilang sinasabayan ng awitin. Pakiramdam niya ay dinuduyan siya sa alapaap. I love you so much, Isabel. Lalong humigpit ang pagkakayakap ni Elias sa kanya. Hindi ko kakayanin pag nawala ka pa ulit sa akin. You mean life to me and losing you again will be my total death? Tila naman humapde ang puso ni Glyza. Munti ka na siyang malunod sa ligayang nadarama sa bagay na hindi naman dapat sa kanya. Sa isang iglap naglaho ang ligayang kanyang nadarama. Hindi rin niya naiwasan na makonsensya. Natatakot siya sa maaaring mangyari kapag nalantad na ang katotohanan. Nang tuluyang matapos ang awitin, pinaskil niya sa mukha ang peking ngiti. Nalatili naman nakahawak sa kanyang mga kamay si Elias. Love, I don't know how should I start this. Believe me, I rehearsed for how many times. Yet I'm still trembling right now. Ako nga kinakabahan sa iyo ano ba kasing... Natigil siya sa kanyang sasabihan nang lumuhod si Elias sa kanyang harapan. Why are you kneeling? Tumayo ka nga dyan? Hinila niya ang kamay ni Elias ngunit nanatili itong nakaluhod. Let's start a new and happier beginning, love. Please, marry me again. Napaawang ang labi ni Glyza. Ano ang dapat niyang gawin? Please say yes. Say yes. Magkakasabay at paulit-ulit na hiyaw ng mga tauhan ni Elias. May hawak ang bawat isang hugis pusong ilaw na may letra ang bawat isa na kapag binasa ay mababasa ang salita, Will you marry me? Tila nanuyo ang kanyang lalamunan. Pakiramdam ni Glyza, pinagpawisan din siya ng malapot. Dapat ba niyang tanggapin ang alok na kasal na alam niyang hindi para sa kanya? Habang nakasandal sa headboard ng kama, napatitig si Glyza sa kanyang kamay kung saan nakasuot ng singsing na bigay ni Elias. Napabuntong hininga na lamang siya. Napasubo na naman siya. Wala na siyang magawa kundi tanggapin ang proposal ng lalaki. Di na naman niya kayang ipahiya ito sa harap ng mga tauhan nito. At isa pa, anong idadahilan niyang rason sakali mang tumanggi siya? Tiyak mas malaking diskusyon lamang pag nagkataon. Sa paglantad ng katotohanan naman talaga patungo ang lahat. Subalit sa ngayon hindi pa siya handa. Love? Mabilis niyang binaba ang kamay at napatingin siya sa pinagmula ng tinig. Pinto ng shower room lumabas mula roon si Elias. May hawak tong puting tuwalya at kasalukuyang tinutuyo ang basa nitong buhok. Di naman maiwasan ni Glyza ang mapalunok na makita niyang mula sa buhok ng lalaki tumulo ang butil ng tubig. Dumuostos yon sa matipunong katawan nito. Pakiramdam niya naginit ng kanyang pakiramdam sa nasaksihan. Tanging boxer shorts lamang ang suot ng lalaki at tila nagugunitan niya sa kanyang isip ang nasa kapirasong saplot niyon. Napatikim siya. Agad din siyang nag-iwas ng tingin. Bakit kaya nasuot mo? Magdamit ka nga? Pagtataray niya, ngunit di naman mabura ang ngiti sa labi ng lalaki. Nagpatuloy pa rin to sa pagtabi sa kanya sa kama. You know what? Gabi na. Matulog na tayo? Yeah, you're right. Kinintila ng halik ni Elias ang kanyang balikat. Napapikit na lamang si Glyza. Pakiramdam niya dumali ang kuryente sa kanyang kaibuturan. Bago pa siya makahumay, walang kahirap-hirap siyang binuhat ni Elias at dinala sa kanyang ibabaw. Thank you for accepting my proposal, love. Anas nito sa kanya na tila lalong nagdala ng init sa kanyang dugo.
Nag-thank you ka na kahapon. At hindi ako magsasawang magpasalamat, love. Agad din siyang ginawaran ng halik ng lalaki. Elias? Tinig Liza na iwasan ng mapaungol na maglikot ang kamay ni Elias. Sa mahinang pagpasil nito sa kanya, tila nabuhay muli ang pagnanasa sa kanyang dugo. Mukhang magkakaroon muli ng mainit na gabi tulad ng namagitan sa kanila patapos ang proposal nito kahapon. At sadya nga yatang wala siyang kasing rupok. Tuloy na siya nagpatangay sa halik at haplos nito. Bahala nang maulit kung anong dapat maulit at dininig niya ng sigaw ng kanyang isipan. Namalayan na lang niyang pareho na silang walang saplot. Si Elias ang kumilos sa lahat kahit nanatiling siyang nasa ibabaw nito. Isang gabi muli ng pagkakasala ang kanyang ginawa at naulit pa yun sa mga sumunod na gabi at sumunod pang mga gabi. At pakiramdam ni Liza habang tumatagal lalong lumalaki ang kanyang kasalanan. Pakiramdam niya napakasama niyang tao. May problema ba, love? Di na iwasang maitanong ni Elias na makita niya malungkot ang mga mata ng babaeng nakatanaw sa glass wall ng kanilang silid. Agad namang napalingon sa kanya si Liza. What happened? Puno ng pag-aalala siyang lumapit sa babae. Nagpakawala ito ng hangin. Agad din siyang humawak sa mga kamay ng lalaki. Elias, sorry. Patawarin mo ko. Napayo ko si Liza. Di rin niya mapigil ang sariling mapaluha. Aamin na siya. Di na kaya ng konsensya niya ang ginagawa niyang pagpapanggap. Sa tuwing nakikita niyang larawan ng kanyang kapatid, hindi nga mapigilan ang sariling lalong makonsensya. Sorry? Saan? Inangat ni Elias ang kanyang mukha. Why are you crying? Please stop crying, love. Masuyo nitong pinunas ang luha sa kanyang pisngi. Muli namang hinurinig Liza ang kamay nito. Patawarin mo ko. Naipit lang ako ng sitwasyon at di ko rin naman alam kung paano ko sasabihin sa iyong lahat. Di maampat ng kanyang luha habang nagpapaliwanag. Isabel! Mahinang usal ni Elias kasabay ng muli nitong pagpuna sa kanyang pisngi. Umiling naman si Liza. Hindi ako si Isabel, Elias. Natigil naman ang lalaki sa pagtuyo ng kanyang luha. Agad ding naunot ang noon nito. What are you talking about? Hindi ako si Isabel, hindi akong asawa mo. Gumuhit naman ang pilit ng ngiti sa labi ng lalaki. You're just kidding me. Alam ko rin ang style mo na yan, tapos kapag naniwala ako at saka mo ko pagtatawanan, that is how naughty you are. Ganyan na ganyan ang ginagawa mo sa akin noon, nung bodyguard mo pa ako. I am serious, Elias. Napabuntong hininga ang lalaki. I am also serious, Isabel. Elias, tama na yan. Food is ready. Hihintayin kita sa baba. Humakbang to paalis, ngunit mabilis siyang hinabol ni Liza at humarang to sa kanyang daraanan. Try to realize things, Elias. Isipin mong maraming bagay na pinagkaiba naming dalawa ni Isabel. Natigil naman ang lalaki, tila sandalitang nag-isip. Maraming bagay ay nagbago sa akin. I know you also notice it. Nagkibit balikat naman ang lalaki. It's because people change. No, it's because I am not Isabel. Please believe me, Elias, hindi na ako nakakatulog. Sobra ako nakokonsensya sa pagpapanggap bilang Isabel. Muling tumulo ang kanyang luha. Muli na namang napabuntong hininga ang lalaki. Alright. Naniniwala na ako? Mahinahong tulad nito. Hindi ikaw si Isabel. Naniniwala ka na? Yes, of course. Hindi na ikaw si Isabel. You're not the old version of yourself anymore? Elias! Tila pinanghinaan si Liza ng loob. Ano ba ang dapat niyang gawin o sabihin para maniwala sa kanya ang lalaki? Buntong hiningang humawak si Elias sa kanyang pisngi. Tama na, okay? Bago pa si Liza makaimik, kinintalan siya nito ng halik sa noo. Sandali lang yon bago to muling tumitig sa kanya. I love you so much, please. Huwag mo lang subuking guluhin ang isip ko. My heart knows whom I'm in love with and it's only you, Isabel. Only you. Di nagawang maipilit ni Liza na paniwalaan siya ni Elias. Nang gabing yon, di sila sabay kumain ng lalaki. Maging sa pagtulog, hindi siya ni Elias sinabayan. Gayon pa man na magising siya sa kalagitnaan ng gabi, nasa tabi niya na ito. Kinabukasan, nagising siya, wala na to sa bahay. Ang tayong nakagisnan niya ay agahan na nakahanda para sa kanya. Ayon kay Justin, may importante ginasikasong lalaki. Nang sumapit ang gabi, talagang inabangan niya ang pagdating ni Elias. Di niya ininda kahit pasado 11:00 na nang umuwi ito. Nang pumasok sa silid ang lalaki, kaagad siyang napatayo sa pagkakaupo. Agad namang nangunot ang noo ni Elias nang makita siya nito. You should be sleeping by now, Isabel. It's already too late. Malamig nitong turan. Tila nawala ang pagiging malambing nito sa mga nakarang araw. Mag-usap tayo, please. Pakinggan mo ko, paniwalaan mo ko. Napabuntong hininga naman si Elias.
Hindi ka ba tapos sa trip mo, Isabel? Marahan tong napabuntong hininga. Wag ngayon, I'm tired from work. Naluha na lang si Glyza nang talikuran siya nito. Di na rin siya nagtangkang sundan to nang pumasok to sa banyo. Gayunman nanatili siyang nakaupo sa gilid ng kama at hinintay niya tong bumalik. Nang lumabas ng banyong lalaki, dumiretso to sa walk-in closet. Nang lumabas to, nakasuot to ng kulay dark blue na ternong pantulog. Kalmante tong naglakad, di man lang siya nito tinapunan ng tingin. Tila ba di nito napansin ang kanyang presensya. Bago pa tuluyan makalabas ang silid si Elias, mabilis si Glyzang humakbang, humarang sa harapan nito. Bago pa makaimik ang lalaki, mabilis siyang lumuhod sa harapan nito. Patawarin mo ko, Elias. Yumugyog ang balikat niya, tanda ng kanyang pag-iyak. Buntong hininga naman siyang pinatayo ng lalaki. Bago to makaimik, muli siya nagsalita. Pag-usapan natin to. Pakinggan mo naman ako, hindi to trip lang. Nagsasabi ako ng totoo. Hayaan mo na ako makalaya sa kasinungalingan, Elias. Harapin mo rin ang katotohanan wala na si Isabel. Matagal na siyang patay. No, umiling-iling si Elias. Hindi yan totoo, you're just fooling me. Binitawan niya si Glyza at nag-iwas ang tingin. Gayunpaman, di nagpatinag si Glyza. Nasaksihan mo mismo kung paano nabaril si Isabel, Elias. Gumising ka na sa katotohanan. Ang babaeng pinakamamahal mo hindi nababalik sa'yo kahit kailan. Di maampat ang luha ni Glyza. Tila nadudurog ang puso niya. Masakit. Sobrang sakit ng katotohanan hindi na nila makakasama pa ang pinakamamahal niyang kapatid. Masakit man pero kailangan nating tanggapin na hindi siya babalik pa sa atin. Patay na si Isabel at kaya kong patunayan yon. Kung gusto mo siyang makita, pwede kitang dalhin sa libingan niya. Lakas loob niyang turan sa gitna ng kanyang pagluha. Tila naman bombang sumabog sa isip ni Elias ang bangungot ng nakaraan. Tila muli niyang nakita sa isip ang pagbaril ni Gian sa kanyang misis. Sa ginawa nitong pagbaril sa dibdib ng babae, malabong ang makaligtas pa ito. Umagos ang luha sa pisngi niya, ngunit mabilis niya yung pinahid. Pwede ba, Isabel? Wag ganito. Hindi to magandang biro. Umiling ang babae. Hindi ako nagbibiro, Elias. How I wish I am, pero hindi eh. At alam kong ramdam mo rin nagsasabi ako ng totoo. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo pero hindi ako makahanap ng tamang pagkakataon. Isabel is alive. Pagpapumilit ni Elias. You are alive. Nandito ka nga sa harap ko ngayon, di ba? Muling umagos ang luha sa pisngi ni Glyza. Kasalanan niya to. Pinaniwala ang lalaki sa isang kasinungalingan. Pero ibang tao ako. Oo, pareho kami ng mukha pero magkaiba kami ng ugali. Kahit ginagamit kong pangalan niya ni minsan hindi ako umakto bilang Isabel. Alam ko naisip mo rin yan. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo at tama ng pagbubulag-bulagan, Elias. Umiling-iling ang lalaki. Huwag namang ganito, Isabel. Ramdam ko ang pagiging matamlay mo sa mga nakarang araw. Tell me, hindi ka pa ba ready magpakasal ulit? Sabihin mo lang, handa ako maghintay. Di mo na kailangan itanggi na ikaw si Isabel? Napahagulgol naman si Glyza. Lalo siyang kinain ng konsensya. Elias, kung kasal lang nakanda ako, tatanggapin kita bilang asawang makakasama ko habang buhay. Sa sandaling panahon natutuhan kitang pahalagahan. Gustong gusto kong magpakasal sa iyo. Gustong gusto kong angkinin ang pagkatao ni Isabel para makasama ka pero hindi na kaya ng konsensya kung lokohin ka. Bago to makaimik, muli siya nagsalita. Kung pakakasalan mo ako, gusto ko bilang ako at hindi bilang Isabel. Pinunas ni Glyza ang luha sa kanyang pisngi. Although alam ko namang malabo kasi para kay Isabel naman ang proposal na yon. Tila nanghihinang bumitaw at lumayo sa kanya si Elias. Napayo ko kasabay ng kanyang pag-upo. Sinapong ulo at tahimik na umiyak. Aminado si Elias sa sarili, kahapon pa man din may bahagi ng puso niya ang naniniwala sa babae. Malaki ang pinagkaiba nilang dalawa. Tila nadurog ang kanyang puso. Ayaw man niyang aminin ngunit simula pa lang ibang tao nang nakikita niya sa babaeng kamukhang kamukha ng kanyang misis. Ngunit niloko niyang sarili. Inayaang sariling magbulag-bulagan sa naguhumiyaw na katotohanan. Lalang bumigat ang puso ni Glyza sa nasaksihan. Tell me, bakit ka nagpanggap bilang Isabel? Mahinang tura ni Elias. Because I want to find justice for Isabel. After hiring an investigator, naging primary suspect si Gian Alvaro. And when we bumped into each other, I started pretending. Yan lang talaga, hindi ko inakalang darating ka. Justice. Tila na mait ang kanyang panlasa. Yun din ang nais niya para sa kanyang asawa. Ngunit bakit kailangan siyang paglaruan ng tadhana? Leave me alone. Mahinang tura ni Elias. Napakurap si Glyza. Elias! Di siya makapaniwala sa tinura nito.
Nag-angat ito ng tingin at kitang-kitang namumulan niyang mga mata. Leave. Whoever you are, leave. I don't want to see you. Mariing wika ni Elias. Tila nawasak ang puso ni Glyza. Pinasahan niya ng magagalit ng lalaki. Mas matindi pa nga sa inaasahan niya kaysa dito. Pero labit-labis tabi pa rin siya nasasaktan. Tanging tangulang nagawa ni Glyza sabay ng pagtalikod ay ang pagkalaglag ng kanyang luha. Mabigat ang hakbang niyang tinungo ang pinto. Ito na nga siguro ang panahon na yon. Tapos na. Panahon na upang magpaalam. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.